Ang kalunos-lunos at nakaratay na gamer na ito ay isa lamang pangit na talunan na nakadena sa kanyang mga screen hanggang sa napunta siya sa mundo ng Eternal Nations at nagising bilang ang bumagsak na hari nito. Umubo siya sa makapal na hangin gamit ang hilaw na mahika, kumukurap-kurap na parang isang lalaking muntik ng malunod. Ang nakahiwalay na natalo, na minsang nakatali sa walang katapusang mga sesyon ng paggiling ng Eternal Nations, ay natagpuan ang kanyang sarili na buo at nakatayo. Ang malamig na simoy ng metal na iyon ay hindi isang ventilator ng ospital, ito ay isang bagong katotohanan. Ang mga alaala ng pamumuno sa kanyang nasirang kaharian, si Minogra, sa kahirapan sa bangungot, bawat brutal na pananakop at pabulong na taktika ay sumagi sa kanyang isipan. Isang mahinahon, pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Gising ka na, aking hari. Umikot siya, ligaw ang mga mata. Sa harap niya ay nakatayo ang isang figurang inukit mula hating gabi, ang buhok na umaanod na parang mga anino, at Tower of Gratitude, the fallen one of Mod. Ang parehong entity na ipinatawag niya sa laro, ang kanyang tapat na commander, na buhay ngayon sa harap niya. Naramdaman ng isolated loser ang pag-agaw ng kanyang puso. Hindi ito guni-guni, lumuhod si Ato, tinig na sumasalamin sa hindi banal na debosyon. Aking hari. Inalis mo ang hindi pa nagagawang kahirapan sa bangungot, ikaw ang maalamat na Iratakuto. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang martilyo. Bawat tagumpay na kanilang pinagsaluhan, bawat desperadong pag-urong, bawat bulong na pagtitiwala, naalala ni Ato ang lahat. Ang nilalang na ito ay higit pa sa code, siya ay memory incarnate, ang kanyang kanang kamay at pangalawang utak, isang disgustingly mahusay na katalinuhan na may harbored tunay na pagmamahal para sa kanya. Nang hihina, hinanap niya ang sarili niyang boses. Ito ba ay langit? O isang baluktot na mundo ng laro? Umiling si Ato, kumikinang ang mga mata. Hindi rin. Ang kaharian na ito ay parang Eternal Nations mismo. Nanginginig sa excitement ang gilid ng boses niya. Magsimula tayo ng panibago. Itayo muli ang ating kaharian. Akayin mo kami, aking hari. Ang walang pag-asang pag-aaksaya ng espasyo ay nauutal, ngunit ang sigasig sa tono ni Ato ay pumukaw sa kanya. Ang kilig sa diskarte, ang pagmamadali ng pananakop, umawi ito. Bilang bagong dating sa kaharian na ito, bawiin niya ang kanyang titulo. Hindi na ang kalunos-lunos na gamer, kundi isang hari na muling ipinanganak. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang malumot na burol, si Ato sa kanyang gilid, ang Great 3C na umaabot hanggang sa may anino na mga abot-tanaw. Umalis tayo, aking hari. Maging mga recluses. Ang utos ay napakalamig na kalmado. Ito ay kung paano umunlad ang Minogra, nakatago, nakamamatay, hindi nakikita. Pang-emergency na production, plaster. Isang malakas na tawa ang bumungad, grabe. Ngunit ito ay kinakailangan. Ang daldal ng sarili niyang isip ay nilibak siya, ang bumagsak na putik na nagdadala ng kapahamakan. Niyakap niya ito. Sa isang pag-swipe ng mana, ibinahagi niya ang kanyang paningin kay Ato, 100 mana na natitira, 20 ang ginamit upang itatag ang kanilang base. Ang natitira ay nakabitin na parang isang marupok na linya ng buhay. Wala pang combat summons, walang brute force. Tuso lang. Siya scowled sa mapa, bawat pixel ay isang potensyal na banta. Hinila siya pabalik ng boses ni Ataw. I-scout natin si Longleg Bogkon. Ang ating maluwalhating subordinate. Walang pag-aalinlangan, tumango siya. Kahit na sa baluktot na katotohanan ng ito, nanatiling walang kamali-mali ang kanyang in-game tactics. Ngunit mumisi sa kanya ang pagdududa. Isang pangit na bastard na gumaganap na hari, ano ang maaaring magkamali? Lumabas si Ato mula sa kanopi ng kabubatan na may isang ulat, makapal na kakahuyan para sa milya, walang wildlife steering. Perpekto para sa mga ambush, perpekto para sa mga lihim. Ngunit ang ganap na katahimikan ay nakakabahala. Sa mga bansang walang hanggan, ang mga kabubatan ay punong-puno ng mga hayop na pinagsasaka para sa mga mapagkukunan dito, walang gumalaw. Bulong niya, may malapit na mga pamayanan ng Dark Elf. Neutral na pagkakahanay, bahagyang kasamaan, mas mabuti kaysa tahasan ng puot. Tahimik ang tango ni Ato, magalang. Ngunit nag-alinlangan ang hari. Ang hangganan ng ibang bansa sa yugtong ito ay isang hatol na kamatayan. Mumumuya siya sa gilid ng kanyang labi, ang digmaan ay huling paraan ng mga barbaro. Iiwasan niya ito, kahit na hanggang sa ang kanyang kaharian ay tumayo ng walang kalaban-laban. Pagkatapos ay dumating ang malayong etyo, ang wished sigaw, breaking sa pamamagitan ng katahimikan. Dalawang sigaw na nagdulot ng panginginig na gumagapang sa kanyang gulugod. Nagpalitan sila ni Ato ng isang sulyak, ang mga pusong kumikiliti tulad ng mga tambol ng digmaan. Ito ay hindi scripted encounter, ito ay katotohanan. Oras na para kumilos. Natagpuan nila ang mga ito, gulanit na Dark Elves, haunted na mga mata na nalubog sa gutom. Ang mga nakaligtas sa angkan ng Mazaram, na ipinatapon mula sa mga gitnang lupain ng Idragia, ay itinaboy sa isinumpang kagubatan ng Great 3C. Nanginginig ang hangin sa kalungkutan. Nanginginig ang boses ni Ato habang ipinapahayag niya ang kanilang kwento, pangangaso ng pagkain, hinabol ng hindi kilalang mga mangangaso, gutom na kinakagat ng mga buto. Sumikip ang puso ng hari, isang tugon na banyaga sa kanyang kalkuladong kalikasan. Lumuhod siya, tinawag ang isang maliit na katse ng mga mansanas at peras na may isang kisap mata ng mana. Ang prutas ay kumikinang sa pagkakaroon, makatas, matamis, nagbibigay buhay. Nanlaki ang mga mata ng Dark Elves sa hindi makapaniwala. Inialay niya ang bounty ng may tahimik na paggalang. Kunin mo. Pagkabigla, pagkatapos ay kaginhawaan, ang bumalot sa kanilang mga mukha. Ang pinakamatanda sa kanila, Mortarlo, ay humakbang pasulong, ang mga luhang kumikinang na parang hamog. Salamat ang iyong kabutihang loob ay. Nabasag ang boses niya. Sa sandaling iyon, lumambot ang ikasuplam-suplam na mukha ng hari. Mercy, isang konseptong pinaglaruan lang niya sa mga simulation, na dama na totoo. Ngunit ang etyo ng paunang babala ni Ato ay nananatili, ang isang masamang nilalang ay hindi magbibigay ng kawanggawa ng walang kabayaran. Itinaas niya ang isang kamay. Walang presyo. Nanginginig ang mga salita sa kanyang labi. Hindi niya alam kung bakit niya ito inaalok. Pagkakasala? Habag? Isang pagnanais na muling isulat ang walang pag-asa na natalo na siya noon?
Naningkit ang mga mata ni Ato, bumubulong sa kanyang isipan, ang awa na ito ay maaaring isang bitan. Napalunok siya. Naramdaman ko masama para sa'yo. Ang mga Dark Elf ay yumuko, bumubulong ng mga pagpapala. Ang sumpa ng kagubatan ay tila lumuwag sa pagkakahawak nito, kung saglit lang. Ang salita ng himala ng mansanas ay kumalat na parang apoy sa mga nagtatagong angkan ng Elven. Ang nanginginig na boses ni Mortar Law ay nagkwento ng alamat, sa kaibuturan ng Great Tree Sea ay may nakatatak na kasamaan, ang King of Ruin, harbinger ng Apocalypse. Nakinig ang hari, nakatayo ang bawat balahibo sa kanyang mga braso. Ipinatawag niya ang avatar ng Ruin in-game, nagpahiwatig pa si Ataw sa pamagat na yon. Pero dito, sumapit ang gabi at ang apoy sa kampo ay nagliliyab sa mga payat na mukha ng mga nakaligtas. Ang mga matatandang duwende ay natakot sa mga alamat, mga bata clutch kanilang mga tiyan, masyadong mahina upang gumawa ng higit pa kaysa sa pagtitig. Ibinalot ng monarko ang kanyang balabal sa kanyang mga balikat, nakatingin sa apoy. Ang ipinatapon na angkan ay nakiusap para sa kanlungan, para sa isang alyansa, para sa kaligtasan. Bawat makatuwirang buto sa kanyang katawan ay sumisigaw ng hindi. Minogra thrives sa kapahamakan, thrives sa nakatagong panginibabaw. Ngunit ito ang mga taong nangangailangan. At isang bagay sa kaibuturan ng kalunos-lunos na Gamer King ang sumigaw ng. Huminga siya ng mariin, tinitigan si Ataw. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa magkasalungat na katapatan, sa hari, patungo sa pagkawasak na kanyang kinatawan. Ataw, itaas ang mga ward. Ang kanyang boses ay mahina, determinado. Protektahan ang kampong ito hanggang madaling araw. Yumuko siya, umiikot-ikot ang mana sa kanyang mga mapanglaw na kamao. Ang hangin ay kumaluskos, iniiwasan ang mga mandaragit, tinatakpan ang mga mapanlinlang na mata. Mananatili silang nakatago. Bumalik sila sa kampo. Puno ang tiyan. Napataas ang mga espiritu. Ngunit ang hinala ay kumakalat na parang apoy. Si Mortar Raw, ang matanda, ay humihiling na malaman ano ang ibinigay bilang kapalit. Wala, sabi ni Gia. Sinungaling. Walang masamang hari na malayang nagbibigay ng limos. Ngunit hindi ito kasinungalingan. Wala siyang inaalok. Nagsalita lang siya. Tanong niya lang. At nakinig ang hari ng kapahamakan. Iyon ang nagpalala. Hindi ito ang kalkuladong kapahamakan ng isang mananakop sa mundo, ito ay habag mula sa isang nilalang na malayo sa kanila. Paano mo igagalang ang isang taong ganyan? Tanong ni Raw. Dahil nagbigay siya sa mga nagugutom, putol ni Gia. Dahil buhay tayo. For once, natalo ang logic para mabuhay. Nag-break si Raw. Mabuti ang ginawa mo. Ito ang unang salitang narinig ni Gia sa ilang araw. Bumalik sa mga anino, si Tak ay bumagsak. Gumamit siya ng mana. Hindi siya dapat. Ngunit nakita niya sila, ang mga nagugutom na bata, ang mga desperado na mga mata, at hindi niya napigilan ang sarili. Hinarap siya ni Ataw. Ano ang napala mo dyan? Wala lang. Basta hindi ko mapigilan. At biglang, ang walang awa na lingkod ay mukhang pinagtaksilan. Magkaaway sila. Hindi siya galit. Nasaktan siya. Napapansin niya. Sige, gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Siya flinches. Hindi dahil mali. Pero dahil unfair. Kailangan kita, Ataw. Ang mga salitang iyon ay naghiwalay sa kanya. I'm sorry. Tinanong kita. That was unworthy of a servant. At ngayon? Ngayon ay mas malapit na sila kaysa dati. Sapagkat habang ang mundo ay maaaring masunog at ang mga Diyos ay maaaring bumagsak, ang hari ng kapahamakan ay may isang bagay na mas malakas kaysa sa alinmang hukbo. Isang nag-iisa, tapat na puso. Pang-aasar niya sa kanya. Hindi mo ba nakakausap ang mga Dark Elf? Na-freeze ako. Roleplay lang yan, nakangiti niyang sabi. Siguro nga. O baka socially broken lang siya. Alinmang paraan. Hindi na siya nag-iisa. At kasama siya sa kanyang tabi. Malapit nang maalala ng mundo ang pangalan na nakalimutan nila sa unang pagkakataon. Iratak. Hari ng pagkawasak. Bumalik sila Gibab, kumikibot ang antenay nang magsimulang makipag-usap si Tak sa mga Dark Elf. Kailangan nila ng mas maraming pagkain upang mabuhay, ngunit hindi nila ito madadala ng sabay-sabay. Sumulyap si Tak kay Ataw, ang kanyang War Maiden, ang kanyang pangalawang utak. Inamin niya na isa siyang walking disaster sa harap-harapang mga pag-uusap. Kinakabahan, halos ibulalas niya ang lahat ng mali sa kanyang plano. Ngunit ang Ataw, ang perpektong pinakintab na bangungot na unit, ay nag-aalok upang pangasiwaan ang mga negosasyon. Siya ay umuyuko, ang boses ay makinis na parang lason, iwanan ang diplomasya sa kanya. Nagdadalawang isip siya, nag-iisip kung baka pagsisihan niya ang pagsuko ng spotlight, ngunit tumango. Siya ay umaasa sa kanya. Ipasok si Mortar Koldam Mazaram, ang Dark Elf Delegation Leader. Regal, sinaunang may pag-aalinlangan. Yumuko siya ng matigas, nag-aalok ng formal na pasasalamat para sa pagkain. Sumagot si Ataw sa napakalaking pag-unlad na walang mortal na diplomat na makakapantay, na inilalahad ang mga titulo ng Tak, Iratak, King of Ruin. Kumunot ang noo ni Mortar, hindi pa niya nakilala ang isang pinunong tulad nito. Walang mabulaklak na kagandahang loob, walang nakatagong hinihingi, tanging katotohanan lamang. Tinatawag niya ang hari na Ira o Iratak kung kailangan ang formalidad. Ang hangin ay bus dahil sa kakulangan sa ginhawa. Siya ay nagpapasalamat, nag-iingat at nasa bingit ng pagbagsak sa ilalim ng magalang na panggigipit. Si Mortar Koldam ay naglakas loob na magtanong, paano natin mababayaran ang utang na ito? Inaasahan ng sinaunang duwende ang mga hinihingi ng dugo, kaluluwa, parangal. Maayos ang pag-counter ni Ataw, hindi na kailangan ng tribute. Ang tribo ay kulang sa mga mapagkukunan upang makagawa ng isang regalo na karapat-dapat sa kanilang hari. Mas mahusay na maghiwalay ngayon, sabi niya, kaya umalis sila ng walang pasanin. Nagbabago ang mood. Namumula ang mukha ni Mortar. Nararamdaman niyang may tinatakpan ang pagiging bukas palad ng King of Ruin. Sinusubukan niyang igiit ang mga garantiya, ngunit ang alok na umalis ay nakabitin na parang talim. Nauutal siya, nahuli sa pagitan ng hinala at gutom.
Sa isang tahimik na tabi, iniulat nila Gibog na ang mga negosasyon ay manipis. Ibinulong ni Ato kay Tak na marahil ay dapat nilang patayin ang lot, tanggalin ang kanilang mga ulo, at i-mount ang mga ito sa mga haligi para sa pagpigil. Lahat ng negosyo gaya ng dati. Tak nanginginig ang kanyang ulo. Hindi pa siya magbubuga ng dugong duwende. Ngunit ang pag-iisip ay kumikislap sa mga mata ni Ato demonyo na kahusayan, walang awa na lohika. Hinihila niya siya pabalik. Hindi na yon. Not until they know more. Kahit na ang isang maawaing aksyon mula sa kanya ay maaaring baluktot ng mga tapon na ito. Inaayos ni Ato ang taktika. Sa halip na unilateral charity, tatanggap sila ng patas na palitan. Pagpupugay bilang kapalit ng pagkain, maliit, simboliko, kaginhawaan para sa mortal na pagmamalaki. Gumagalaw ang mortar, bumabaha ang kaginhawahan sa kanyang mga tampok. Muli siyang yumuko, nanginginig ang boses sa pasasalamat. Inamin ng matandang duwende na lihim siyang natatakot na paglaruan siya ng masasamang espiritu. Ang panunuyan ni Ato sa takot na iyon ay nagpapatibay lamang sa kanyang determinasyon na magtiwala. Takwatch, tumitibok ng puso. Ang inosenteng pagtitiwala mula sa nagugutom na mga kaluluwang iyon ay nagpapahina sa kanya ng higit pa kaysa sa anumang labanan. Natapos ang mortar coldam, handa nang umalis. Biglang tumayo si Tak. Gumuhit siya ng mahinang linya sa dumi, hindi nakikita ngunit makapangyarihan. Maging mamamayan ng Minogura. Humihingal ang karamihan, ang ibig sabihin ng pagkamamamayan ay katapatan, pagkakakilanlan, hindi mababawi na pagbabago. Umalinggaw ang boses ni Ato, ang mga Dark Elf ay hindi ipinanganak na mabuti o masama. Sumali sa kanilang bansa, at ihahanay sila ng sistema ng mundo sa kasamaan, gaya ng ipinag-utos ni Tak. Lumulunok ang mortar. Ito ay hindi lamang alyansa. Ito ay metamorphosis. Tumibok ang mga puso. Dapat ba silang tumawid sa linyang iyon? Nabubuhay bilang mga refugee o bilang pang-ahit sa panig ng hari. Nag-alinlangan ang mga Dark Elf. Mga larawang flash, walang laman ng mga kampo, nagugutom ng mga bata, walang katapusang pagpapatapon. Sa wakas, isang boses ang bumalot sa katahimikan, isang nakatatandang babae ang nagpapahayag ng kaligtasan sa kabaitan ni Tak. Isang segundo, pagkatapos ay pangatlo, tumatango-tango ang ulo ng mga pagod na mandirigma. Tumawid sila sa threshold. Isang mahinang pag-awit ang tumaas, naglilingkod kami sa hari ng pagkawasak. Sa sandaling iyon, may gumagalaw sa hangin, mababa, tumitibok na enerhiya ng moral alignment rewiring. Palipat-lipat ang mga mukha. Ang lumang hinala ay natutunaw sa matinding katapatan. Ang tribo ng mga tapon ay naging mga mamamayan ng pagkawasak. Ilang sandali pa ay nanlilisik ang kanilang mga mata. Ang empatya para sa kanilang sariling mga anak ay napalitan ng pagkauhaw sa kapangyarihan. Bulong ng panghihinayang, sakit, galit na bumubulusok sa kanilang isipan. Ngunit pinatahimik sila ni Ato, ito ang kagalakan ng proteksyon. Isang nakakalokong ngiti mula kay Mortar Raw. Ang gutom sa mga mata ni Gia ay lumalamig sa kalkuladong ambisyon. Wala nang biktima. Ngayon, magiging mga mangangaso sila. Tinitigan ni Tak ang mga bagong paksa niya na damay ng guilt at pride na lumalaban sa loob niya. Siya ang hari ng pagkawasak, ngunit siya ay isang dating talunan na ginamit ang kanyang huling mana para pakainin ang mga estranghero. Lumipas ang mga araw. Nagkakaroon ng hugis ang buhay sa loob ng Great Tree Sea. Tumataas ang mga pader ng balat at buto. Pinag-aaralan ng taktika ang isang basag na mapa na ibinigay ni Mortar Raw, dalawang malalaking bansa, Korea sa kanluran, isang kaharian ng tao ng dalisay na pagsamba sa liwanag, at isang elven na lupain ng biyaya ng kalikasan. Parehong ipinangako sa ganap na kabutihan. Sa kabuuan, sila ay mga mortal na kaaway ng Minogura. Pag-espiya sa dalawang superpower. Ang kahirapan ay walang katotohanan, tulad ng pagtatakda ng kahirapan sa Nightmare sa isang kaharian na sa Nightmare. Pero may twist. Ang pangunahing populasyon ng Minogura, mga hangal na humanoid, ay mabilis na dumami ngunit walang husay sa pananaliksik. Ipasok ang madilim na mga duwende, tuso, mahiwagang, mabilis na mag-aaral. Ang kanilang pagdating ay maaaring punan ang pinakamalaking kahinaan ng bansa, intelektual na produksyon. Bumulusok ang mga labi ni Tak. Maaaring bulag ang Korea at ang Elven Realm sa susunod niyang gagawin. Kaluskos ang mga yabag sa mga dahon. Si Gia, na dating warlord sa pangangaso, ay humakbang pasulong sa gilid ni Emul, ang kanyang kinatawan. Matigas na yumuko si Emul, isang iskolar ng mga dayuhang lupain at mito. Ngumisi si Gia, matalas ang mga ngipin na parang talim. Nag-uulat siya tungkol sa pagmamanman, nagmapa sila ng lupain, mga posisyon ng kaaway, mga node ng mapagkukunan. Nagdagdag si Emul ng mga bulong ng mga sinaunang alamat, mga teaser tungkol sa mga nakatagong guho, mga mahiwagang anomalya. Tak lean forward, ang katalinuhan na ito ay hindi mabibili ng salapi. Kaagad, inanunsyo niya ang mga tungkulin, Mortar Raw upang pangasiwaan ang pangangasiwa at mahiwagang pananaliksik, si Gia upang utusan ang mga mandirigma, si Emul upang gabayan ang mga dayuhang gawain. Isang tango lang ang nagbubuklod sa kanila sa tungkulin. Ang mga bagong ministro ay sumabog sa lakas. Si Gia ay umuungal sa kanyang panunumpa, papatayin niya ang lahat ng mga kaaway, ipapako ang mga ulo sa mga spike, hayaang manginig ang mundo sa lakas ni Minogura. Pati ang mga puno ay nanginginig. Ngunit pagkatapos ay itinaas ni Tak ang isang kamay. Ang kanyang tinig ay mahinahon, imposibleng gayon, ang hari ay nagnanais ng kapayapaan. Ang digmaan ay isang pangit na kasangkapan upang magamit ng matipid. Natigilan si Gia, naisip niya na ito ay isang bansang walang katapusang pagpatay. Sumulyap si Ato kay Tak, nakataas ang kilay. The King of Ruin isang pacifist. Ang kontradiksyon ay nagpapadala ng panginginig sa konseho. Ngunit ang kalooban ni Tak ang nagbubuklod sa kanila, una, lumakas, pagkatapos ay manaig. Ang taktika ay humihimok ng pahinga, ngunit ang kanyang mga ministro ay mga workaholic. Ang bulwagan ng konseho ay sumabog sa kaguluhan habang ang lahat ay sumisigaw upang mangalap ng mga mapagkukunan. Nag-uutos siya ng pagpapaunlad ng lupa habang pinangangalagaan ang kagubatan, walang pakyawan na clear cutting. Ang Mortar Raw ay nagmumungkahi ng mga treehouse na hinabi sa buhay ng mga putot. Ang Emul ay nagpapakita ng mahiwagang mga diskarte sa pagpapalakas upang hikayatin ang paglaki ng puno sa paligid ng mga estruktura.
Ang kagubatan ay umuugong ng may pagtanggap, ang sinaunang mahika nito ay yumuyuko sa utos ni Iratak. Sa ilang minuto, ang mga scaffold na gawa sa kahoy ay umiikot sa langit. Ang mga trosong kinakain ng uod ay nagiging matibay na mga haligi. Ang bark na mayaman sa katas ay nagiging pinatibay na pader. Ang unang tunay na lungsod ng Minogura ay nag-ugat ng hindi pumapatay ng isang puno. Ipinaliwanag ni Mortar Rowe ang muling pagtatanim ang sining ng paghahasik ng mga bagong sapling kung saan nalaglag ang mga lumang puno. Ang mga inobasyon ni Tak ay nagpapabilis ng paglago sa loob ng maraming siglo gamit ang isang kisap mata ng mana. Namangha ang konseho. Ang ideya na ang bawat mapagkukunang naaani ay maaaring mapunan muli ay nagbibigay ng bagong liwanag sa digmaan, hindi mo sinisira, umani ka ng responsable. Ang pagbisita sa Korea o ang kaharian ng duwende ay maririnig lamang ng mga kwento ng mga hukbong naninira sa mga lupain. Dito, sa Minogura, kahit na ang digmaan ay maaaring mapanatili. Pagkatapos ay may nagtanong tungkol sa advanced magic, 6 na elemental na prinsipyo, military spells, fortress magic. Ang mortar ay nakangiti ng nakakatakot, 4 na elemento lamang ang alam nila. Ang kanilang mahiwagang agham ay nahuhuli sa mga pinagmulang bansa. Ngunit mas malapad ang ngiti ni Tak, isang blangkong talaan para mag-eksperimento. Nangangako siya ng mga pambihirang tagumpay na mag-iwan sa ibang mga kaharian na nag-aagawan upang makahabol. Nag-aapoy ang mga mata ng konseho sa pag-asa. Isang katahimikan ang bumagsak. Si Emul ay pumitas ng isang lilang ubas mula sa isang baging na tumutubo sa plaza ng lungsod. Kumakagat siya, nanlaki ang mga mata. Ginawa rin ito ng hari, bulong niya. Bulong-bulungan ang umuungol sa karamihan. Ang mga ubas at mansanas mula sa kanilang unang pagkikita ay hindi sinasadya, ginawa sila ng pang-emergency na produksyon, isang ipinagbabawal na pamamaraan na maaaring magpahiwatig ng anumang bagay sa napakalaking halaga ng mana. Ipinaliwanag ni Tak na maaari siyang lumikha ng pulbura, mga metal, kahit na krudo kung mangangahas siya. Ang hilaw na kapangyarihan ay umuugong sa hangin, isang pangako ng mga sandata at kababalaghan. Ikiling ni Ato ang kanyang ulo, kalahating nalibang, kalahating nag-aalala, ang kapangyarihang ito ay labis-labis. Ngunit alam niyang ito ang saligan ng kanilang kinabukasan. Isang bagong takot ang tumama sa Tak, ang kapangyarihang gumawa ng anuman ay nangangahulugan ng isang blind spot kung marunong siyang gumawa ng baril, bakit tumigil doon? Necromancy. Time magic. Tinitiyak niya ang kanyang sarili siya ang may kontrol. Ngunit ang bigat ng kapangyarihang iyon ay dumidiin sa kanyang kaluluwa. Hindi siya ang parehong marupok na shell na nagising dito noong nakalipas na mga araw. Isa siyang Diyos sa mga sapling. Ang mga mamamayan ay tumingin sa kanya na may sindak at takot. At ngayon ay hindi niya maitago ang kanyang mukha sa mga mata nilang nananabik. Nararamdaman ni Ato ang kanyang alitan. Lumapit siya, mahina ang boses, ayos lang, aking hari. Ang kanyang maitim na mga mata ay salamin ng kanyang kaluluwa, pagmamalaki at pagdududa, dalamhati at ambisyon. Tumango siya, lutasin ang hardening. Ang isang kaharian ay hindi itinayo sa awa lamang. Ito ay nangangailangan ng paningin, kalupitan, isang dampi ng pagkasira. Itinaas niya ang kanyang kamay, naramdaman ang pagdagsa ng mana, wala ng mga mumo mula sa langit, gagawin niya ang hinaharap gamit ang sarili niyang dugo at pawis. At kung ang mundo ay masira sa ilalim ng kanyang pamamahala, gayon din. Ang hangin ay bumubulong sa mga bagong tanim na sapling. Ang tunog ay umaalingaw-ngaw sa pangako ng isang bansang hindi katulad ng iba. Sa kalahating liwanag ng takip silim, si Ato ay nakatayo sa tabi ni Tak, ang pangit na bastard na supermanad sa kanyang paraan sa supremacy. Ang walang pag-asang pag-aaksaya ng espasyo ay nakahanap ng layunin. Binabantayan ng King of Ruin ang isang lungsod na ipinanganak ng awa, mahika, at kabaliwan. At sa isang lugar sa malayo, ang mga tambol ng digmaan ay mahinang nagsimulang matalo. Ang tinaguriang Holy Kingdom of Qualia ay nagpasya na ipakita ang kanilang ultimate weapon, isang babae. Pero hindi basta-bastang babae. Isang nag-aalab na santo na may mga mata na puno ng banal na paghatol at nagniningas na mas mainit kaysa sa kasaysayan ng paghahanap ng iyong karaniwang sim. Sinubukan siya ng ilang kaawa-awang bastard na nagsasabing hindi siya kamukha. Malaking pagkakamali. Makalipas ang ilang segundo, napuno ng ngiri ang larangan ng digmaan. Ang kanyang mga kaaway ay sinunog na parang mamantika na patpat. Ang kanilang mga kasalanan ay inihaw sa banal na apoy ng alamat na kilala bilang Sorina, ang cremation sign. Isang buhay na krimen sa digmaan na may maselan na alindog ng isang nuclear warhead sa isang damit pangkasal. At kung sakaling hindi iyon sapat na maanghang, ang mga political slimebag sa Qualia ay abala sa pag-agawan tungkol sa mga banal na palatandaan na parang chismis sa opisina. Nang si Saint Sorina ay nangahas na magmungkahi na pumunta mismo sa Dark Continent, hinila nila ang card na hindi ka na batang ngayon. Nakakaawa. Wala silang ideya kung anong uri ng apocalyptic horror ang naghihintay sa isinumpang lupain iyon. Samantala, pabalik sa madilim na lugar ng kababalaghan ng gilid at kasamaan, si Lord Tak, sa pag-isip na 3 hakbang pa rin ang layo mula sa isang incel na Reddit thread, ay sinasamba na parang isang pervy mesha. Itinayo ng Dark Elf ang kanyang throne room, at ang kanilang katapatan ay tumulo ng mas makapal kaysa sa pawis sa likod ng isang gamer sa isang e-match. At ano ang regalo nila sa kanilang hari? Mga damit. Mga totoong royal thread. Wala nang pajama, wala nang magaspang nut shirt. Siya ngayon ay nakadamit tulad ng isang tunay na Dark Lord na may sapat na patak upang malunod ang isang fashion blogger. Ang kanyang reaksyon. Isang tango. Astig. Stoic. Patay sa loob pero inilipat din. Pagkatapos ay dumating ang pagpupulong. Malaking plano. Mas madilim na mga scheme. Ang panloob na pag-unlad ay ang bagong pambansang king. Si Lord Archud, isang master ng nagmumungkahi ng psychotic brilliance na may tuwid na mukha, ay bumaba sa ideya ng isang human meat tree. Isang puno. Nagpapatubo yan ng karne. Parang tao yan. What the hell? Tila, ito ay masustansya. Parang maalob. Medyo nag-aalala ang mga duwende na baka matrauma ang ilang mga tao dahil, alam mo, karne ng tao pero anuman. Magsisimula na ang trial planting. At takte. Hindi man lang siya kumibo. Ito ay hindi lamang isang bagong bansa. Ito ang unang fantasy cannibal startup sa mundo. Next up, magical I&A dahil kapag isa kang maldita na bansa ng mga degenerates, kailangan mo ng paputok.
Naging prioridad ang mahika ng militar, mga mass effect spells na maaaring gawing crater ang mga larangan ng digmaan. Si Archud ay halos nagpop ng magic boner na pinag-uusapan lang ito. At ang hari? Sumang-ayon siya sa isang ngiting sumisigaw, ganap kong ginagamit ito para i-flex ang aking mga kaaway. Nagsimula ang madiskarteng antas ng magic research. Ang koponan ay nailawan. Literal at matalinghaga. LA Bayani, hindi ilisang buwan, 9 oras 2 minuto, 10 oras 35 minuto. Nang tumama ang usapang militar, naghagi si Archud ng isang taktikal na curveball, laktawan ang pagbuo ng mga hukbo. Masyadong mahal. Masyadong halata. Sa halip, lumikha ng isang bayani. Isang bayani. Isang pang-isahan, basag out na halimaw na napakalakas na maaari itong sampal sa mga hukbo sa susunod na linggo. Ang mga bayani ay murang mapanatili, napakahusay, at pinakamahusay sa lahat, maingat. Isang summon. Isang hindi mapigilang gigatsyad ng digmaan. Sa pagtatapos ng pulong, patuloy na umaagos ang pambansang mana na parang pawis sa ilalim ng bagong royal collar ni Tak. Ang masayang mamamayan ay nangangahulugang isang mas malakas na bansa. At si Tak, na nakangiting parang malibog na warlord sa meth, ay nagpahayag na akayin niya sila sa rurok ng kaligayahan. Hindi pa nila alam, ngunit ang kanilang hari ay hindi lamang isang talunan mula sa ibang mundo, siya ay isang cheat code na nagkatawang tao. Bumalik sa pangkat ng mga banal na mapagkunwari ni Qualia, 2 kabalyero ang naghanda para sa isang misyon sa Dark Continent. Ang isa ay matigas, ang isa ay maluwag, at pareho silang humihila ng emosyonal na bagahe na mas mabigat kaysa sa kanilang mga espada. Isang kabalyero ang nakahawak sa isang singsing sa kasal na parang panalangin. Ang isa naman ay tinukso siya tungkol sa paghilik sa pangalan ng kanyang asawa. Bro moments na may halong nalalapit na kapahamakan. Ni hindi talaga gustong pumunta, at alam nilang dalawa na malamang na naglalakad sila sa isang malademonyong impyerno na nakakubli bilang isang kontinente. Pagkatapos ay dumating ang kanilang ringer, isang kulay abo na veterano, mas magaspang kaysa sa Dragonhide, na itinapon sa squad noong huling segundo na parang isang political middle finger. Inaayos sila. At alam nila ito. Si Lord Tak, na awkward pa rin bilang isang hubad na puhol sa isang formal na bola, ay naglibot sa kanyang lumalaking kaharian. Sinipsip ang pabahay. Ang mga puno ng karne ay umunlad. Ang pagkain ay ligtas. Ang mga magic lab ay lumalabas. Sinusuri ang mga pinagmumula ng tubig. Ang mga duwende ay kumikinang sa pasasalamat at madilim na mana. Ang undead startup nation ay umunlad. At takte. Naramdaman niya ito. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magkaroon siya ng isekai like a fat otaku missile, hindi lang siya isang malansa na background character. Siya ay isang pinuno. Pagkatapos ay dumating ang tagsibol sa kabubatan na bahiran, nasira, kumikinang na may maldita na vibes. Inamoy ito ni Tak, dinilaan, halos naligo sa mga gamit. Nasusuka na sana ang mga normal na tao. Ngunit hindi ito normal. Ito ay masamang bansa. Ang isinumpang lupain ay nagbigay ng kapangyarihan sa masasama at sinaktan ang neutral. Dahil lahat ng tao sa Mainogra ay nakahanay na ngayon sa masama, karaniwang lumalangway sila sa mga stat buff. Tubig, masarap, hangin, nakakakuryente, kaluluwa. Nasira sa lahat ng tamang paraan. Itinuro ng isang duwende ang isang problema, ang isinumpang lupain ay mukhang masama bilang impyerno. Kung ang buong bansa ay naging itim at kumikinang, mahirap itago. Baka militar. Kailangan. Ngunit hindi nag-alala si Tak. May plano siya, magpakawala ng isang bayani. Dahil walang nagsasabing stealth tulad ng isang one-man extinction machine. Surprise twist, ibinunyag ni Ato, ang goth goddess na kasama ni Tak, na isa rin siyang bayani. Hindi kasing lakas ng dati, pero walking apocalypse pa rin na may mga paa. Ang mga bayani ay hindi na kailangang lumaban. Umiiral lang sila at nag-level up sa pamamagitan ng paghinga. Siya nuk isang gubat upang patunayan ang isang punto. Nagpalakpakan ng lahat. Nakiusap ang mga duwende na magtayo ng palasyo. Ang taktika, mapagpakumbaba pa rin tulad ng isang sirang simp, ay nagsabi na mabubuhay siya tulad nila. Ngunit hindi nila ito nakuha. Walang hari ng kadiliman ang natutulog sa kama ng karaniwang tao. Kaya tumango siya. Ang mga plano ng palasyo ay greenlit. Nag-ugat ang mga pangarap na lumulutang na kuta. Ang mga lumilipad na lungsod ay naging pambansang wet dream. Dahil kung sino man ang makakagawa nito, si Tak, ang malibog na isekai na ipis na kahit papaano ay naging Diyos nila. Muling nanumpa ang mga duwende. Katawan at kaluluwa. Luwalhati kay Iratak. Kaunlaran sa Mainogra. Ang kanilang pananampalataya ay hindi itinayo sa propaganda o makintab na mga ideal. Ito ay hilaw, maruming debosyon sa isang tao na nagbigay sa kanila ng pag-asa sa impyerno. Ang taktika na dating isang talunan na hindi man lang makapag-order ng pagkain ng walang pagkabalisa ay ngayon ang gulugod ng isang imperyo. Samantala, sa gilid ng mundo, sumulong ang Holy Knights. Si Ashira, ang nakasangla ni Qualia, ay bumulong na ito ay pambungad na gawa lamang. Tama siya. Ang mga piraso ay gumagalaw. Nasunog ang mga santo. Lumaki ang isinumpang lupain. At ang paghahari ni Tak ay malapit nang masira ang balance ng mundo. Isang bansang isinilang ng mga anino, kabuktutan, at sinumpaang maalog na karne. Handang sakupin ang lupa. Habang ang hilagang bahagi ng Western Kingdom ay nawasak ng mga barbarian na tribo at wild-ass na pag-aalsa, isang grupo ng mga mersenaryo na may mamantika ang daliri ang nagtipon sa isang tavern. Humihigop ng alak na parang naisang lana ang kanilang dignidad. Ang kaguluhan sa hilaga. Napakalaking. Buong lungsod-estado ay nakaharap sa limot at kahit na ang banal na dalaga ay kinailangang hatakin ang kanyang banal na nadambong doon upang pakalmahin ang gulo. Ngunit ang mga pawisan na ito, mas inaalala nila ang pagiging masayang kaysa sa pakikipaglaban sa mga mangkukulam. Mga mangkukulam, ang ilan ay bumulong ng mga alingawngaw na ang isa ay maaaring sanhi ng lahat ng pagpatay na iyon. Ngunit iyon ay tunog masyadong anime upang maging totoo, tama. Gayunpaman, sa sobrang takot ng lahat na tumungo sa hilaga, kinalagkad sila ng amo sa timog patungo sa kabubatan ng Daijukai. Aka, ang higanting nabubulok na kilikili ng kontinente. Walang nakakaalam kung ano ang nasa labas. Mga alingawngaw lang, bulong lang yung tipong binabasa mo ang kama at tinatawag itong holy water. Habang humihigop ng serbesa ang amo at ang kanyang paumanhin na parang mga baboy sa isang banal na labangan, ibinaba nila ang mga espiritual na panipi mula sa Saint Aros upang bigyang katwiran ang kanilang alkoholismo. Iwaksi mo ang iyong banal na tungkulin, tumikhim ang isa. Tila, banal na kasulatan ang kanilang dahilan para malasing bago magmartsa patungo sa isang sinumpaang kagubatan ng pagpatay.
Isang bagong mukha na banal na kabalyero, si Ronias, malinaw na suot pa rin ang kanyang moral na pagkabirhen tulad ng isang badge, ay sinubukan silang guluhin ng matuwid na pananalita. Ngunit kahit ang matandang namamahala, si Lord Berzel, ay nagsabi sa kanya na magpalamig. Kung tutuusin, lahat sila ay may mga pamilya. Walang nagmamadaling ipako ang kanilang sarili sa pamamagitan ng isang sorpresang banshee sa kagubatan. Pagkatapos ay tinawag sila ng hari. At kung hindi iyon magtataas ng isang napakalaking, tumitibok na watawat ng kamatayan na kasing laki ng dong ng demonyo, walang magagawa. Samantala, sa malalim na siwang ng kontrabida sa anime, si Lord Takuto, ang introvert turned overlord na may swag ng isang na-ospital na NEET, ay pinakawalan ang kanyang unang kahambugan. Isang tipak ng laman ng tao ang naging isang insektong may mahabang paa na lumundag sa sahig tulad ng fungus ng paa ni Satanas. Nawala sa isip ang mga kulto, yumuyuko na parang simp sa isang demonyong idolo, kumbinsido na si Takuto ay isang divine birthing machine. Ang kanyang fake it till you make it act ay gumana ng walang kamali-mali. Kahit na hindi niya alam kung paano ito gumagana, nagtapon lang siya ng mahika at karne sa isang ritual at poof, mga surot. Parang ilang black magic cooking show. Ngayong nagkaroon na ng kauna-unahang residente ang kanilang demonic petting zoo, oras na para sa susunod na malaking plano, pagpapatawag ng isang sumpay na bayani. At hindi lang kung sinong bayani, Isla, Queen of all insects. Ang nag-iisang waifu sa buong demon compendium na walang kinks sa dominasyon sa mundo o mga pulang bandila sa antas ng nuclear. Pinalakas niya ang hukbo ng mga insekto, nagpatawag ng mga surot ng manggagawa, at hindi sumisigaw tungkol sa kabuluhan tuwing 5 segundo. Isang kabuwang kwesi. Bumalik sa kanyang masamang palasyo ng Ie, kumakain si Takuto ng hindi malusog na junk na parang raccoon na kumakain ng stress. Si Ato, ang kanyang mapagkakatiwalaang sidikit at posibleng ang tanging matino sa paligid, ay nagsabi sa kanya na palamigin ang mga naprosesong sodium bomb. Pero si Lord Takuto, mentally part pa rin sa hospital food trauma, sinabing screw na. Ang kanilang hukbo ng insekto ay dumarami. Ang palasyo ay nasa ilalim ng pagtatayo. Ang mga dark elf ay naghahakot ng mga brick tulad ng mga sinumpaang Minecraft nisip. At ngayon, gusto ni Takuto ng War Council kasama si Mortar at ang kanyang gang para pag-usapan ang diskarte, dahil ang kanilang mga nakakatakot na insect scouts ay sa wakas ay nasinghot ang mga tao sa malapit. Isang bayan. Hindi si Qualia, salamat sa demonyo. Isang neutral na katangian na outpost na hindi pa sila napansin. Ngunit kung sino man ang gumawa, ito ay sila. At kung sila ay mula sa isang bansang may lahat ng katangian, mangangahulugan ito ng agarang digmaan, at ang kalunos-lunos na sulok ng kapayapaan ay magiging isang nag-aalab na dugo. Si Takuto, sa klasikong Dumbas Overlord fashion, ay bumuka ang kanyang bibig at sinabi ang isang bagay na hindi mo dapat kailanman sabihin sa anime, magiging maayos. Makalipas ang ilang segundo, boom, itinaas ang bandila. Tulad ng hinulaan ni Ato, isang ganap na armadong grupo ng mga banal na kabalyero ang naglalakad sa kagubatan ng Daijoukai na parang nangangaso sila ng Pokemon. Ang sinumpaang kakahuyan ay dapat na nagtataboy sa buhay, ngunit ang mga clone na ito ay pumasok mismo, ang mga sandata na indayon, ang mga ego ay nagpapalaki. Kung ang kahusayan ay isang bertud, lahat sila ay mababaril sa paningin. Kinailangan silang italikod ng tahimik. Ngunit kung hindi kung gayon ang mga bagay ay magiging maanghang. Ang unang humarap sa banal na parada ay isang batang babae, hindi isang dark elf na may seryosong I've seen some ugly energy. Kalmado, tahimik, at malinaw na masyadong matalino para mahuli na patay saan man malapit sa mga bulag sa pananampalatayang mga ziyalot na ito. Binalaan niya sila. Sinabi niya sa kanila na nakakagambala sila sa kapayapaan. Ngunit ang mga banal na kabalyero, kasama si Ronias at Berzel sa timon, ay may naamoy na kahina-hinala at sinimulan siyang ihaw na parang ninakaw niya ang kanilang banal na kinang. Pagkatapos ay ibinagsak ng knightly himbo na si Ronias ang nuclear na katotohanan, narito sila dahil sa isang banal na propesya. Hindi lang kutob. Isang ganap na propesya na nagsabi ng masama ang mga Diyos sa iyong kagubatan. At iyon ay maling pananampalataya. Diretso na naglalabas ng mga lihim ng estado sa isang random na babaeng duwende. Nilabag lang ni Ronias ang buong Knight Code sa isang pangungusap. Maging si Berzel ay parang sasampalin na niya ang lasa sa kanyang bibig. Ngunit sa isang twist na walang nakakita na darating, sinabi ni Berzel sa lahat na umatras. Ang duwende ay nanumpa ng kapayapaan. Ang kagubatan ay walang banta, kahit na wala iyon kanilang negosyo. Tumalikod sila. At sa isang perpektong anime betrayal speedrun, agad na gumawa ng power move si Ronias. Tulad ng isang mamantika na daga na umaakyat sa banyo ng pari, idineklara ni Ronias na hindi karapat-dapat sa pag-utos si Berzel. Sinubukan talaga ng bastard na ibaluktot ang otoridad, ibinabato ang mga salitang tulad ng pag-abandona sa tungkulin at panlibak sa mga Diyos na parang hindi lang niya nilabag ang kalahati ng banal na batas mismo. Inalis niya si Berzel sa kanyang ranggo, idineklara ang kanyang sarili na commander, at inutusan ang pagmartsa ng diretsyo sa Daijoukai. Ang iba pang crew, pipi tulad ng mga brick. Sinundan nila siya ng walang tanong. Maging si Valko ay nagtaksil sa kanyang amo sa katapatan ng isang ipis sa init. Si Berzel, na napilitang tumayo, ay nakamasid lamang habang si Ronias ay lumusob sa sagradong lupain lahat dahil hindi niya maitago ang kanyang propesya sa kanyang pantalon. Isang huling pakiusap ang nagmula sa babaeng duwende, nakiusap siya na huwag na silang magpatuloy. Ngunit ang ego-fueled na mga banal na kabalyero ay hindi ito narinig. Sa sandaling itinaas ni Ronias ang kanyang sandata upang pagbabantaan siya, ang katotohanan ay pumutok na parang sirang hymen. Boom! Isang mangkukulam ang lumitaw. Isang tunay capital witch. At hindi ang iyong broomstick anin kuti ito ay sumabog sa realidad sa pamamagitan ng supleti ng isang demon orgy. Si Ronias ay itinapon na parang ragdoll sa isang blender. Sigaw, kaguluhan, mahiwagang labis na karga, lahat ng aasahan mo kapag ang isang tulala ay sumundot sa maling Diyos. Napunta sa impyerno ang lahat. Ang kapayapaan. Nabasag. Ang dark elves. Galit na galit. Ang mga banal na kabalyero. Nahuli sa kanilang banal na pantalon pababa. At sa isang lugar sa mga anino, nanood ang witch. Ngumisi. Tumalo ng oras at ang mga paladin ay nalulunod na sa kaguluhan. Naghiyawan ang kanilang mga unit, ang kanilang mga tinatawag na sibilisasyon ay gumuho sa kanilang paligid. Ang mga reinforcement ay lumiit, ang mga minuto ay dumugo na parang tubig sa isang basag na balde. Isang Gracie Fool ang nangahas na maliitin sila, ngunit ang realidad ay tumama tulad ng isang truck paladins ay malayo mas malakas kaysa sa inaasahan nila.
Nagsagupaan ang mga espada, nalaglag ang mga katawan, napuno ng amoy ng bakal ang hangin. Gayunpaman, ang kayabangan ay tumulo pa rin mula sa malapot ng ngiti ng kalaban. Tinutuya sila ng mangkukulam na tinatawag ang mga tao na kahanga-hanga dahil sa kanilang moral at mga kalasag, ngunit dahil lamang sa gustong-gusto niyang punitin ang mga kalasag na iyon. Inutusan niya silang mag-hostage. Isang hostage. Ang pinakamaruming panlilinlang sa aklat, gayunpaman ang mga nagpakilalang mandirigma ng hustisya ay nag-alinlangan, nanginginig sa pag-isip ng sakripisyo. At pagkatapos ay dumating ang tunay na pakikitungo, ang nakakatakot na pangako na kung papatay nila ang isang kaawa-awa, ang sumpa ay alis. Magiging ligtas ang tinubuang bayan. Nabaluktot ang lohika sa karumihan. Nasira ang moralidad. Napanganga ang mga paladin, nasasakal sa bigat na kanilang pinili. Ang hangin ay pumutok, ang mga katawan ay nanlamig, at sa isang nakakatakot na flash ng realidad, pinakawalan ng bruha ang kanyang pinakaperwisyong sandata. Mga galamay. Hindi isa, hindi dalawa, ngunit isang walang katapusang buffet ng malansa na mga appendage na namimilipit na parang wet dream ng isang hentai illustrator. Akala nila 6 lang. Akala nila kaya nilang bilangin at mananakop. Mali. Ang kagubatan ay tinutuya sila ng walang katapusang refills. Bawat galamay ay umuusbong tulad ng mga damo sa isang hardin ng dumi sa alkantarilla. Sila ay nilalaro mula sa simula, mga nakasangla sa chessboard ng isang mangkukulam ng kawalan ng pag-asa. Hiniling niya na magkalat sila, tumakas, ibalik ang mensahe. Maaaring mabuhay ang mga duwag, maaaring mamatay ang mga bayani, ngunit sa alinmang paraan, inaangkin na sila ng kabubatan. Pagkatapos ay ibinunyag ng bruha ang kanyang trump card, isang bagay na mas kasuklam-suklam kaysa sa mga galamay. Siya ay gumagamit ng mga pamamaraan ng banal na espada. Ang mga pamamaraan na pag-aari ng mga lalaki ay higit na mas malaki kaysa sa mga pumapatak na putik na pinaglalaruan ngayon. Ang mga paladin ay tuminala, nasasakal sa hindi paniniwala. Paano magagamit ng isang mangkukulam ang kanilang sagradong sining? Simple. Ninakaw niya ito. Pinatay niya ang isang veteranong paladin na nagngangalang Belder, asawa, ama, tagapagtanggol, at inalis hindi lamang ang kanyang mga diskarte, kundi ang kanyang mga alaala mula sa kanyang bangkay. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa, ang kanyang pag-aalaga sa kanyang anak na babae, ang kanyang mga pangarap at tungkulin, lahat ay nilamon, at nagregurgit bilang mga sandata sa kanyang maruruming kamay. Ang bawat pagpatay ay nagpapalakas sa kanya. Ang bawat kaluluwang nilamon ay pinakain ang kanyang gutom. At huli na napagtanto ng mga paladin, ang kanilang marangal na pagtutol ay walang iba kundi panggatong para sa kapistahan ng halimaw. Si Lonius, ang paladin na kumapit sa mga huling piraso ng karangalan, ay tumangging masira. Naisip niya ang mga kasama, mersenaryo, mga pamilyang naghihintay sa kanilang tahanan. Ang kanyang determinasyon ay kumikinang na parang kandila sa isang bagyo, ngunit ang mga kandila ay tumatagal lamang ng napakatagal bago ito tumalsik sa kadiliman. Tinuya siya ng mangkukulam, binulungan ang mga kinabukasan kung ano ang maaaring mangyari. Mapayapang pagbabalik, masayang reunion, pasasalamat sa Diyos. At pagkatapos ay pinilipit niya ang kutsilyo na ipinangako ang katotohanang pinili niya sa halip. Kanyang kamatayan. Ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Ang pagpatay sa mga taga-nayon, ang pagdurusa sa mga inosente, lahat ay nakalagay sa kanyang paanan. Nangako siyang pumatay ng walang dahilan upang magkalat ng paghihirap dahil lang sa kaya niya. Tinuruan siya ng kanyang minamahal, patayin silang lahat. Walang exception. Ito ay kawalan ng pag-asa na nababalot ng lubos na kaligayahan, isang pilosopiyang babad sa dugo. Bumagsak si Lonius, hindi lamang bilang isang tao, kundi bilang simbolo ng hustisya na nalunod sa karumihan. Ang kanyang pamamaalam ay iniluwa ng makamandad na tawa ng bruha na nangangako na mula sa upuan ng langit, makikita niya ang kanyang mga mahal sa buhay na mamatay. Dahan-dahan. Lubusan. Ang kinahinatnan ay amoy bangkay. Si Atou, ang kanang kamay ng mangkukulam, ay nag-ulat na kumpleto na ang pagpatay. Ang bawat huling tanga ay pinatay, nilinis na parang basura pagkatapos ng maruming pista. Matutuwa ang hari. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalupitan, nagbiro si Atou na sinasabing siya ay isang pasipista, na ang kanyang naunang rant ng massacre ay panliligalig lamang. Na parang isa pang libangan ang panunuya sa moralidad. Pagkatapos ay dumating ang paghahayag, ang mundong ito ay hindi katulad ng laro na dati nilang alam. Ang mga mekanika ay lumipat, ang mga patakaran ay muling isinulat. Ang mga kapangyarihan ni Atou ay pinahusay, hindi na lamang sa pagnanakaw ng mga kakayahan, kundi pati na rin sa paglunok ng mga alaala ng buo. Ang kanilang kalamangan ay lumago sa bawat bangkay. At ang kwalya, ang kaharian na dating kinatatakutan, ngayon ay nasuray-suray sa mga kabuluhan sa hilaga. Ang kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw na parang isang sumpa, Erakino, ang witch ng susuri. Isang halimaw na sumira sa hilagang mga lungsod, isang walking apokalipse sa anyo ng babae. Walang nakakaunawa sa kanyang kalikasan, tanging ang pagkawasak na kanyang iniwan. Ang mga komandante ay nag-isip, siya ba ay isa pang katulad nila na hinila sa baluktot na mundong ito. Kapangyarihang bayani na nababalot ng kabuluhan. Isang problemang masyadong mapanganib na huwag pansinin. Pinagtatalunan nila ang pakikipag-ugnayan, ngunit napagpasyahan na ang kasamaan ay hindi kailanman nagkakaisa sa kasamaan. Ang mga halimaw ay hindi nakikipagkaibigan, gumagawa sila ng mga bangkay. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang tingin sa mga alyansa sa mga neutral na bansa, isang pragmatic twist sa kanilang martsa patungo sa dominasyon. Bumangon ang mga plano para sa isang bagong bayani, isang taong sasalungat sa mangkukulam, isang taong ipinanganak sa mahika at digmaan. Si Isla ay dating kandidato, ngunit nag-aalinlangan. Kailangan nila ng hilaw na kapangyarihan ngayon. Isang tunay na sandata, hindi lamang simbolo. Ang pag-uusap slithered mula sa kapangyarihan sa politika. Nang humina si Qualia at hindi napigilan ang hilagang mangkukulam, ang kanilang bansa ay nangangailangan ng mga kakampi sa kabila ng pagiging nakahanay sa masama. Ang kaligtasan ay humingi ng kompromiso, mga alyansa sa mga neutral na estado na maaaring magparaya sa kanilang baho. Ang pagtatayo ng palasyo ay isinasagawa, ang entablado ay itinakda para sa higit na kapangyarihan. Kapag nakumpleto, ang kanilang landas patungo sa dominasyon ay tatalas, at ang kanilang mga pagkakataon na manipulahin ang mga neutral na puwersa ay lalago. Ngunit ang nakatago sa ilalim ng lahat ng pagpaplanong ito ay isang pangit na katotohanan, walang alyansa, walang pakana ang makakapagbura sa karumihang kumakalat na. Ang kanilang kaharian ay umaamoy ng kamatayan, bawat tagumpay ay nababalot ng mga bangkay. Sa ibang lugar, isinasagawa pa rin ang paglilinis. Mga bangkay na nakatambak na parang basura, ang baho ay hindi mabata. Ang mga sundalo ay bumusal, ngunit sumunod, nililinis ang larangan ng digmaan tulad ng mga janitor sa impyerno.
Ngunit pagkatapos ay nangyari ito isang kuyog. Isang napakalaking alon ng mga nilalang ang bumaha sa tanawin, higit pa sa nakita ng sinuman noon. Kumalat ang takot, sumisigaw ang mga sundalo na parang mga daga na nakulong sa nasusunog na hawla. Tumahol ang mga utos, tinawag ang mga reinforcement, ngunit lumapot lamang ang kaguluhan. Ang bangungot ay hindi nagtatapos. Ito ay dumarami lamang. Sa gitna ng karumihan, lumapit si Atao sa kanyang amo, nanginginig ang boses sa pag-aalinlangan. Inamin niya ang pagkakasala, marahil ay lumampas na siya laban sa mga paladin, ang kanyang kalupitan ay umaapaw kahit para sa kahabag-habag na kampanyang ito. Ngunit inalis ito ng kanyang amo na nakangiti sa mamantikang ngiti na iyon ng pagmamanipula. Tiniyak niya sa kanya, wala siyang gagawing magagalit sa kanya. Siya ang kanyang espada, kanyang kalasag, kanyang sandata. Umasa siya sa kanya, kailangan siya sa kanyang tabi. At si Atao, tulad ng isang gamugamo sa apoy, ay nangako sa sarili ng mas malalim. Ibibigay niya ang lahat, ang kanyang katapatan, ang kanyang buong pag-iral, nalulunod sa debosyon para sa isang lalaking humawak sa kanya na parang talim. Nagmakaawa siya para sa kanyang mga utos, desperado na magamit, desperado na maglingkod. Sarado ang entablado sa kanyang pangako, isang panatang basang-basa ng katapatan, pagnanasa, at ang nakalalasing na baho ng ganap na pagsunod. Ang palasyo ay bumangon na parang isang monumento sa hubris at ambisyon, pinipigan ng bakal at walang katotohanang ipinagmamalaki, natapos sa wakas. Lahat ay tuminala, pumalakpak, at nagpakinis ng kanilang mga sapatos, habang ang mga problema ay nakasalansan sa likod ng mga tapiserya tulad ng nabubulok na prutas. Madaling tuminala sa kinang at tawagin itong simula. Ito ay malayo, mas madali kaysa sa pag-aayos ng gilingan, ang mga kakulangan sa pagkain, at ang kakulangan sa talento na nakatago sa ilalim ng marmol. Ang hukuman ay nagsalita sa mga euphemisms, palawakin mamaya, magtipon ng mga mapagkukunan, mas malaki ay mas mahusay. Bumuntong hiniga ang hari, natuwa sa ideya ng isang gusaling sapat ang taas para kuskusin ang langit at sapat na lalim upang kumagat sa lupa. Ang pambobola ay bumuhos na parang sirop mula sa mga hangal. Ang ating ebolusyon ay naglalabas lamang ng mga magigiting at magigiting na bayani, tumilok sila at naniwala ang silid dahil gusto nito. Ngunit hindi lahat ay kumikinang. Ang hari, isang lumalakad na kontradiksyon na nakasuot ng dignidad na parang isang napakalaking balabal, ay nakatayong alanganin sa gitna ng mga tagay, isang pangit na bastard na pinilit ng hukuman na tawagin ang His Grace. Sa isang lugar, dalawang nasa hustong gulang na retainer ang nagplot at nagprint, isang officious na babae na nagpapaypay sa sarili gamit ang mga papeles ng patakaran, ang isa pa na amoy putik at ambisyon. Nagplano sila para sa kaginhawahan ng hari dahil ang politika ay nangangailangan ng teatro at ang hari ay nangangailangan ng isang tao upang iligtas siya mula sa kanyang sarili. Isang tao, Atao, ang nag-anunsyo ng isang napakatalino na ideya na may nakasanayang tono ng isang taong nagpasya na ang pagkilos ng pagpapasya ay ang kanilang tanging talento. Magtipon kayo ng mga katulong. Mga batang babae, idineklara niya sa paraang inanunsyo ng isang baliw ang isang parada. Kumurap ang korte. Ang mortar row ay nauutal sa kanilang pagsang-ayon dahil nang si Atao ay sumigaw, ang mga sakuna ay sumunod na parang baboy. Ito ay isang plano na pinagsama-sama mula sa kaakuhan at kaginhawahan, mga katulong na maliit, masunurin at mura sa paggawa. Ang mga bata ay nagsasabi ng mga bagay na tapat, ang huni ng mga eskema na parang ang katapatan ay may ginustong edad. Itinuring nila ito bilang political foresight, nagsasanay sa mga magiging leader, nagpapatibay sa mga tungkulin ng kababaihan, at nagliligtas ng lakas tao, pinakintab ang mga salita hanggang sa mawala ang mga gilid. Ang hari, na inamin na mahirap makipag-usap sa mga delegado na mas madidilim, pinahintulutan ang kanyang sarili na madamay sa ideya. Someone easy to talk to, pagtatapat niya na parang isang lalaking umamin na allergic siya sa honesty. Tumango ang konseho na parang sinanay na aso. Kaya't ang utos ay lumabas na may isang seremonyal na pagyabong, tipunin ang mga tagapaglingkod. Sumunod ang kaguluhan. Dumating ang mga nagtipon-tipon na bata, ang iba ay humihikbi, ang iba ay mukha ng bato, na pag-alaman ng korte na hindi ito maginhawa. Ang mortar row ay nagkaroon ng lakas ng loob na magdala ng kambal sa huling minuto, at ang silid ay umugong sa paghamak. Nakakaawa, may dumura. Itinuro ng moral compass ng korte ang panoorin at tinawag itong tungkulin. Dalawang batang babae, hindi inilarawan sa detalyadong kasuotan, ngunit kasalukuyan at awkward, ay dinala sa isang silid na puno ng mga nasa hustong gulang na nagsisikap na gawing Tetrix ang kabaitan. Ang isa ay may mga marka sa kanyang balat mula sa sakit at kaligtasan ng buhay, ang isa naman ay may dalang katahimikan na mas mabigat kaysa sa mga chandelier. Ininspeksyon sila ng korte habang sinusuri ng isa ang mga hayop, bumubulong tungkol sa pagiging angkop at pagiging kapaki-pakinabang. Sa unang tingin ay tahimik sila, kakaiba sa mundong nagpipilit sa ingay. Ang nakatatandang kapatid na babae ay unang nagsalita, formal, nasusukat, magalang sa malutong na paraan ng mga taong natuto ng mga asal bilang baluti. Ang nakababata ay sumagot sa maikli, sinaksak na mga salita, kaunting emosyon, tulad ng isang sugat na binalutan ng sobrang higpit. Ang mga retainer ay gumawa ng mga komento tungkol sa mga sugat at lakas tulad ng mga surgeon na nakalimutang maging banayad. Kung saan inaasahan ng korte ang mga ulilang salaysay ng kabayanihan, nakilala nila ang isang bagay na mas malamig, ang kaligtasan ay nagtulak sa dalawang ito ng higit sa ordinaryong kalungkutan. Ang kanilang pamilya ay nabalian sa ilalim ng taggutom at pagkatapon, at sa desperadong pagkalkula, nangyari ang hindi maiisip. Napaurong ang silid ng ipaliwanag ng matanda, nang may nakakatakot na kalmado, ang mga pagpipili ang kinaharap nila. Umubo si Mortar Row at nauwi sa awa at reputasyon ng usapan. Ang korte ay tumugon sa karaniwang timpla ng kakilakilabot at pageantry, mga talakayan tungkol sa debosyon at pagtitiis, isang taong nag-aalok ng mababaw na pagpupugay sa katatagan na parang ang sakit ay maaaring maayos na lagyan ng label at itago. Nakinig ang hari at tumindi ang pagkapurol sa kanyang mga mata. Hindi umiyak ang kambal. Hindi sila umiyak simula nang mamatay ang kanilang ina. Ang kanilang mga puso, sa pamamagitan ng kanilang sariling pag-amin, ay sarado. Hiniling niya sa kanila na maglingkod, hindi bilang mga tropeo, hindi bilang mga kortesan ng courtly approval, ngunit bilang mga attendant, mga mag-aaral para sa pamumuno. Nagsaya ang korte dahil isang bagong-bagong bagay ang naimbento. Nagpalitan ng sulyap ang kambal, ang nakababatang hedging, ang mas matanda. Tinanggap nila mahina. Nangako siyang babantayan sila. Iyon lang, isang pangako at isang utos na ipinasa sa parehong hininga.
Ang mga retainer ay nag-abala at nagdadaldal tungkol sa mga anyo at pagiging angkop. Ang reyna ng tungkulin ay tumango sa kanyang pagsang-ayon, binibigkas ng korte ang hakbang na matalino. Yumuko ang kambal. Sa isang lugar sa likuran, may bumulong-bulong na ang hari ay talagang nagsasalita ng maayos sa isang bata, na parang ang label at tono ay maaaring palitan ng tunay na pag-unawa. Nagpalipat-lipat ang palasyo at dumiretso sa makamundong burokrasya na may galit na enerhiya ng mga lalaking natatakot na gumawa ng anumang bagay na makabuluhan. Konstruksyon, binasa ang mga ulat, inangkin ng mga tagapagtayo ang labis na paggawa ngayong kumpleto na ang palasyo. Isang klinika ang iminungkahi, praktikal, mura, at kailangan, tumango ang hari na parang espada ang isang klinika. Sumunod na dumating ang mga ulat ng mapagkukunan, nababahala tungkol sa mana at lakas tao. Ang produksyon na nakabatay sa mana, sabi nila, ay maginhawa ngunit mahal, isang utang na nakasulat sa enerhiya at pananakit ng ulo sa hinaharap. Inilipat ng pananaliksik ang atensyon ng korte. Ang mahika ng militar ay natapos sa teorya, isang tao lamang ang kasalukuyang makakahawak nito. We'll train others eventually, pangako nila sa isa't isa tulad ng mga taong nangangakong maglilinis ng tiwaling bahay mula sa loob. Pinag-usapan nila ang espesyalisasyon na parang iyon lang ang magpoprotekta sa kanila mula sa kapahamakan. Ang komandante ay nagulat ng mga bagong tropa, 5 mahabang paa na mga bulb na nakatalaga sa paggalugad, isang katawa-tawa na puwersa para sa anumang bagay maliban sa pagmamanman. Ang konseho ay pinagtatalunan ng palihim at mga patrol habang ang mga imahinasyon ay bumubulong ng mas malalaking bagay. Sinong bayani ang susunod na gagawin? Si Isla, reyna ng lahat ng insekto, ay dapat ipatawag. Ang silid ay naglabas ng mga alalahanin tungkol sa mana, mga lugar ng ritual, at paglalaan ng mapagkukunan tulad ng isang koro ng mga accountant. Pumayag ang hari na unahin ang mana na kailangan dahil kailangan ito ng mga ritual at hinihingi ito ng ambisyon. Ang pagpupulong ay nakabalot na parang bendahe, masikip, mahusay, at bahagyang nahawaan dahil sa hindi pagpansin sa pinagbabatayan na bulok. Isang banggaan, hindi sinasadya, maliit, tao. May nabunggo sa iba, napunit ang gamit, parang gamu-gamo ang paghingi ng tawad. Sabay tawa ng kwarto at saway. Ang kambal ay nagmamasid sa katahimikan, sinusubaybayan ng mga mata ang magulong sangkatauhan ng mga matatanda na naglaro sa kabutihan at natitisod sa katorpehan. Sinisi ng nakababata ang hari ng may mapurol na kalupitan, tinawag siyang masama na parang pinangalanan siya kaya maaaring pilitin siyang magtapat. Tinanong nila kung bakit tumanggi ang isang mahusay na tao na patayin ang masama at tumahimik ang silid. Ang sagot ng hari ay dumating hindi bilang isang doktrina, ngunit bilang isang baluktot na moralidad na ginawa para sa kanyang sariling mga kontradiksyon. Ang mabubuting tao, anya, ay nakatali sa mga tuntunin, huwag saktan, huwag magnakaw, huwag pumatay. Masasamang tao, diyan lumuwag ang mga bagay. Magagawa ng masasamang tao ang gusto nila, malupit o mabait, dahil sumasagot sila sa sariling gawa, hindi sa iba. Ang pagiging masama sa kanyang pagbabalangkas ay katumbas ng makasariling kalayaan. Ang baluktot na ebanghelyong iyon ay nagpasindak sa silid, ngunit ito rin ay angkop sa kanya, inamin niyang kusa siyang mabigo sa paglalaro ng tanga habang natututong maging malaya. Siya ay umamin, tahimik at walang kahihiyan, kung minsan ay nabigo siya dahil gusto niyang subukan ang kapalaran. Minsan tumabi siya dahil naipamigay na ng mundo ang kalupitan. Ang kanyang mga salita ay dumaong tulad ng mga punyal na nakabalot sa pelus. Ang mga ito ay hindi isang manifesto para sa karahasan, tulad ng isang pag-amin ng isang tao na natutong gumalaw sa mundo nang hindi nababahala ng paghatol. Sa kambal, mga bata na umaasa sa parusa bilang kapatawaran, sinabi niya ang isang bagay na mapanganib at maawain ng sabay-sabay, pinatawad kang mabuhay, ipagmalaki, isulong ang pagmamahal ng iyong ina. Ang mga salitang hindi nakabuhol ng isang bagay sa kanila. Luha, matagal na pinigilan, nagbanta, pagkatapos ay dumulas. Nanood ang hukuman, nahihiya na may tunay na nangyari sa isan. Isilid na itinayo upang makagawa ng sinseridad. May nag-anunsyo ng pagkumpleto ng investigasyon. Siya ay naging malapit sa kambal, ang sabi ng mga ulat. Ang mga retainer ay nagbalasa ng mga papel at iniwasan ang katotohanang hindi maaaring isampa ang sinseridad. Tinanggap ng kambal ang tungkulin ng mga katulong sa pribado. Ang hari at ang kanyang panloob na bilog ay nagbulong tungkol sa mga komplikasyon. Ang kanilang mga puso ay nababantayan, ang kanilang mga trauma ay malalim, at ang hukuman ay maaari lamang hulaan ang mahabang trabaho sa hinaharap. Ang mga plano ay nakabukas. Ang isang malayong lungsod, ang Dragon Tongue, ay inilarawan, multiracial, neutral, na binuo sa paligid ng kakaibang heograpiya at isang kakaibang mapagkukunan, isang leyline vein na tumutunog sa mana. Nagniningning ang mga mata ng konseho. Kung sinigurado nila ang ugat, maaari nilang lutasin ang problema sa mana at palakihin ang kanilang populasyon ng mga refugee na naghahanap ng proteksyon. Nahihirapan si Dragon Tongue. Ang mga raiders, mga dambuhala at goblins ay hinabol ang mga hangganan nito. Hindi dumating ang mga reinforcement. Ang layout ng lungsod ay nagpahirap sa tulong. Nagpakita ito ng pagkakataon, kumuha ng mga refugee, manalo ng pasasalamat, secure ang leyline. Ang plano para sa mga sugo sa Fonkebun ay mabilis na nabuo, kasama ang lahat ng optimismo ng mga tao na nag-aakalang ang negosasyon ay pagsusuri lamang sa cost-benefit. Ang mga plano ay mga kanta at ang mga kanta kung minsan ay nagiging digmaan. Ang konseho ay nagsalita sa mekanika at mana, ngunit sa ilalim ng mga talahanayan at mga numero ay naghum ang hari ng isa pang himig, parang isang panata. Nasunog minsan, kumpleto, bumulong siya sa sarili, mga linya mula sa isang tula o isang alaala na nakatikim ng kawalan. Nagkaroon ng pakiramdam, maliit at madaling masunog, na ang martsa ay hindi magiging purong pampulitika, ito ay magiging personal. Sinabi niya ang mga salita sa kambal, ng kalayaan at pagpapatawad, at ang tunog ng mga salitang iyon ay sumunod sa kanya sa mga tahimik na sandali. Hindi niya gagawing malupit ang kanilang kawalang kasalanan para sa panoorin. Siya, nang hindi perpekto at matigas ang ulo, ay magsisikap na maging pastol para sa isang pares ng mga bata na natutong mabuhay sa pamamagitan ng pagsasara ng kanilang mga puso.